Good morning. It is January 7, 2024. It's a Sunday at 8 a.m. And I'm here for my third video reflection. Third, actually. Sabi ko nga, kung ano yung ginagawa mo na gusto mo, syempre, yun ang pag-aabalahanan mo. It makes a lot of sense. Some people have the habit of playing basketball, singing, doing TikTok, ano pa ba, nagmo-Mobile Legend. Yung iba, yung usual na ginagawa lang nila, papasok sa trabaho, etc., etc., etc. At kanina lang, nanonood ako ng VGT at napanood ko rin yung isang tao na yung sinaksak yung tatlong espada doon sa bunganga niya, tapos pinukpok pa. Tapos tinalian yung dulo nung espada, tatlo yon. Tapos meron siyang pinaikot na weight para matanggal yon, tinapon niya. Siyempre, yung mga judges, shock, no? Tapos nilagay niya yung sarili niya sa sibat at parang yung tiyan niya nandoon. Can you imagine? Tapos umikot siya. Umiikot. So, siyempre, yung mga judges, shock. Ngayon, what's the point? Lahat tayo, may mga talento. Kaya nga, British Got Talent, Asia's Got Talent, Catalino Got Talent. What is your talent? And basically, to some, they have already discovered their talent. At good naman ngayon kasi nga, meron na tayong way to express that. And I'm thankful for this technology that we have. So I can now express myself in video and I can record it very easily and I can share it very easily. Kasi ginagawa ko lang dati diary. Pero ano yung punto? Lahat tayo may talent pero hindi lahat may kakayahan na gawin yung mga kakaiba. That's why in any field at all, we give awards to those who excel in their field. Nobel Prize, sa mga films, yung Golden Globe, Oscars, whatever. Kahit sa school, di ba? Ikaw yung number 1 sa klase, meron kang honor. And honor is actually number 4 in the ranks of Abraham Maslow. Yung tinatawag nating recognition. Ngayon, pag recognize ka, madaling madaling makuha. Ang problema, may talent ka, pero hindi nare-recognize. And the sad part is, some people have great talents, but remain unrecognized, remain unnoticed. Bakit? Well, sad to say, ang tao ngayon, madalas nakafocus sa bagay na material. At yun ang lagi ko sinasabi. Kaya nga ang isa sa favorite quotes ko coming from The Little Prince is this: it is only with the heart that one can see rightly. What is essential is invisible to the eyes. Many times before we can even reach yung higher stage than esteem, yung ginagawa mong isang bagay para mapansin ka para ma-recognize ka, yung tinatawag nating actualization, na ito na yung siguro yung ginagawa ko Bakit? Kasi regardless kung may pumansin sa akin, regardless kung kumita ako, regardless kung may magalit sa akin, I'm doing what I like. And that's who we are. Now, itaas natin dun sa transcendence. Bakit ba natin to ginagawa? It's because this is God's gift to us. Kung magaling ng kumanta, di kakanta ka, kagaya ng ginagawa ng isa sa TikTok. Kumakanta lang siya kasi enjoy niyang ginagawa yun Pero pag napansin siya, nakilala siya, at binayaran siya, o hindi ba, ginagawa mo na yung gusto mo, kumikita ka pa. And that is the essence. Ngayon, kung doon sa pagkita mo, na gusto mong ginagawa, na ibabahagi mo, bukod sa talento mo, yung kinikita mo, ando doon na yung tinatawag nating gift.
for others. Hindi lahat ng tao gusto yung ginagawa natin. Iba nga, makita lang ako di ba? Sino ba yan? Sino ba yung matandang kalbo na yan? Di ba? Pero, ginagawa ko dati, hindi ako nakakapag-broadcast ng ganito. Kasi, iniisip ko, paano ba ako makaka-attract? Kailangan ko bang gumamit ng mga gadgets, sa mga, the usual vlog, na kaya ko naman gawin actually. Kaya lang, it will take so much of my time, na by the time I get the setup, I have already forgotten what I want to express. At ano yung natural sa akin? Pag mayroong isang incident na meaningful sa akin, ay, dire-diretso yan. I can talk for hours. And I will not get tired. Even if, for example, I'm not paid. The only problem is, walang nakikinig. Yun eh. Siyempre, pag walang nakikinig, bakit ka naman magsasalita? Di ba? Sabi nga doon sa kanta yan, walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lang. Tayo'y nilikha ng Diyos para sa isa't isa. Ngayon, ako para sa kapwa ko, ano naman yung makukuha ng kapwa ko sa akin? Yun di ba? Tingnan natin dun sa yung gusto kong ginagawa. Ano ba yung gusto kong ginagawa? Ito, nag-share. Nag-share ng mga bagay na natutuhan ko sa buhay. At bago ko ito narating, grabe pinagdaanan ko. Talagang masasabi kong lessons in life. Yung to the point na several points in my life, I almost thought of killing myself. As early as a teenager. Kasi, pag bata ka pa, syempre, nakapokus ka dun sa pag-satisfy mo ng mga usual needs mo eh. Gusto mong maging independent eh. Kaya ka nag-aaral para makakuha ka ng sarili mong ikabubuhay at magawa mo yung gusto mo. Pero, ngayon, makikita ko, maraming mga tao, ginagawa naman yung gusto nila eh. TikTok, ano man, mga kabataan ngayon. Pero, bata yun eh. Di ba? Dumaan din ako doon sa pagkabata. Pero, ang kakaiba talaga ako nung bata. Kasi nga, sabi nila, laki sa lola, conservative. Pero ang kakaibahan ko, young as I was already exposed to values. Yun ang pagkakaiba. Naturuan kasi ako ng father ko, may he rest in peace, na maging interesado sa pagbasa. At dahil sa pagbabasa ko, may natutuhan akong mga values na hanggang ngayon, nasa akin. Ang number one dun sa values na yun would be heroism. Bakit? Sino ba naman yung binabasa? Ano ba naman yung binabasa ko nung 4 years old, 5 years old? Sino ba naman ang magbabasa nung araw? At ang binabasa ko nun actually, comics. Wala nang comics ngayon. Pero nung panahon namin, isang katutak na comics. Noong 60s, bata ako noong 1960s, meron ka makikitang mga tinatawag nating newspaper stands. Ngayon, wala ka na sigurong makikitang ganun eh. Wala na. Na-aarkila ka ng comics, magbabasa ka. Marami yun. So, happy na yung father ko, nabibigyan siya ng complimentary comics. Kaya, pag umuwi siya, yun, umiwi. Pag umuwi siya, ayan, napakaraming comics. Iba-iba, may Pilipino, Alcala, Lagim, mga ganun eh. At meron ang pinaka-paborito ko ron, yung Walt Disney. Pero, meron doon yung Marvel Comics. At ano mababasa mo ron? Ano doon yung mga heroism? At nung panahon ng araw, napakasimple ng pelikula. Kontrabida, bida. Idagdag mo pa na at 5 years old, ang binabasa sa akin ng father ko, hindi fairy tales. Mga kwento ni Lola Basyang. At hindi ko makakalimutan yung mga aklat na yun eh. At one of these days,
I'm gonna buy them. Nasa akin pa yung Xerox copy ng original. Sad to say, yung original copy ng aklat na yun, 3 yun, nawala na, nasira na. So, gaya ng sinasabi ko, ano ang punto? What's the point? If we do what we like, we become who we are. At natural yun. Ano yung natural na natural? Natural na gusto nating mabuhay, kaya nga tayo kumakain, kaya nga tayo minom. Physical. Natural na magkaroon tayo ng kapanatagan sa pag-iisip. Ang tinatawag nating peace. At saan natin nakukuha yon? Pag meron kang bahay at lupa na protected ka, pag alam mo na may tubig, may kuryente, mga needs yan na pag binuksan mo yung switch, may kuryente. Pag binuksan mo yung gripo, alam mo, may tubig ka. Hindi ka mag-aalala. Ngayon, hindi ka makaka-relate kung hindi mo ihahambing doon sa panahong nagdaan. Ano ba yung unang panahon? Ang tao, kung saan nagpupunta, nomadic. Kaya nga, history becomes a guide. Bakit guide? Nasang level ka? Diba? Kung ikaw, sa araw-araw, naghahanap kahit isang tuka, at wala kang seguridad na pag hindi ka nagtrabaho, hindi ka kakain. Yun yung tinatawag natin primitive Stone Age. Hindi nagbago yung kalagayan ng tao. Ang nagbago, yung mga pamamaraan niya. Kaya sabi ko nga, nagkakaroon tayo ng pag-unlad. Anong natutuhan niya? Gaya ng sinabi ko kahapon, natutong mag-alaga ng mga hayop, and the rest is history. At ngayon, halos karamihan naman ng tao secured di ba? May sapat tayong pangangailangan sa araw-araw para tayo mabuhay. Ang problema, hindi tayo makontento. At hindi tayo makukontento kasi nga yung mas mababa nating kalagayan, yun ang nagpapatakbo ng buhay natin. At yung pag-iisa ko, siguro blessing in disguise. Kasi nga, naibigay sa akin itong kalagayan na ito. At naisip ko nga minsan sabi ko, was I meant to become a priest, a pastor, ganon? Hindi naman siguro kasi meron din ako mga physical na mga katangian na naghahanap gaya ng pagkain. So, masasabi ko, pag nakita siguro yon, magagampanan ko yung normal na takbo ng buhay. Sa akin, hindi naging normal. Bakit? Kasi, hindi naging normal yung pamilya ko. Nagkaroon ng problema, nagkahiwalay kami. At during that time, masasabi ko na hindi ako matured. At tinuruan nga ako sa mga bagay na intellectual, pero sa responsibility, napanis ako Ang tawag sa akin, spoiled child. Napanis. Yun ang Tagalog ng spoiled panis. Ako yung inaalagaan, hindi ako yung nag-aalaga. So, hindi ko binibigyan niya ng excuse. Pero dumating ako sa point na yung anak ko, yung mga apo ko, may sarili na silang buhay. So, sino na lang yung dependent sa akin? Mga alaga kong pusa. Diba? At hindi naman pwede yun. Okay lang naman yun. Bakit? Kailangan lang naman nila mabuhay Pero ako, para mabuhay ako, para tayo magpatuloy mabuhay, meron tayong natural na hinahangad. At ano yun? Yung natural nating hinahangad, yung tuloy-tuloy yung makakapagbigay tayo. At habang nakakapagbigay tayo, masaya tayo Kaya lang, ano ang problema? Pag nagbigay ka, kahit pera ibibigay mo, pagdududahan ka ng tao. Diba? Pumunta ka dyan, may 10,000 ka, talk to a stranger, bigyan mo ng 10,000. Hindi agad tatanggapin yun. Bakit? Magdududay. Bakit? Kasi, expectation ng tao sa modernong panahon, pag nagbigay ka, may kapalit. Give and take.
So, iisipin niya, ba't ako binibigyan nito? Anong kapalit nito? Di ba? Pero ang tinuturo ng Diyos, pay it forward eh. Diba? Kaya yung mga works of charity na nakikita mo ron, pinakikita dun yung pwede nating gawin eh. So ako, ano yung pwede kong ibigay na ako, na hindi material? Itong ginagawa ko ngayon, ito yung ako. Kapareho din yan nung kumakanta, nung nagpapatawa, nung nagpaprank na nagpapasaya at kumikita. Ngayon, kikita ba ako rito? Hindi na mahalaga yun eh. At bumalik na naman sa akin yung networking na naisip ko kanina. Sabi ko, bakit ba hindi ako talagang sold dun sa business ng networking? Isa lang kasi ang susi dun eh, yung motivation mo. Gaya ng sinasabi ko, kung yung business, ang motivation nila eh kumita, ang business ko, i-share yung alam ko para makatulong, mag-inspire para sa iba. Pero kung yung motive nila hindi ganon, hindi magmi-meet eh. At may mga pelikulang ganyan ng tema. Isa na ron yung The Holy Man by Eddie Murphy. At hindi ko na ikikwento, panoorin nyo na lang. Basta isang quote doon, sinabi ng isang character, sabi niya, I will not sell my soul. Di ba? Isang value, pero maraming pelikula ang paulit-ulit na yan ang tema. Iba-iba lang yung istorya, iba-iba yung character, pero pareho pa rin yung tema. Sa kasaysayan, iba-iba ang panahon, iba-iba ang teknolohiya, iba-iba yung tao, pero pareho pa rin ng pangangailangan. Linggo ngayon, anong kailangan natin? Siguro kailangan nating magnilay-nilay para umangat. At pupuntahin ko na rin itong tungkol sa relihiyon. No? At ito, nire-resolve ko pa rin para sa akin. Kasi nga, sa pagninilay ko, nasumpungan ko na ang connection ko sa Diyos ay mapapalalim ng mga katuroan, lalong Biblia, isa ron. Pero, hindi ibig bang sabihin noon dahil ang mundo ng Kristyanismo or Christianity ang pinakamarami dito, yun lang ba ang batayan kung paano tayo makalalapit sa Diyos? Dahil yun ang dilema ko eh. Pwede akong mag-share, pero hindi ako pwedeng mag-share siguro kung ang kanilang sinasabi, halimbawa, si Jesus ay Diyos. Totoo naman yun. Matatanggap natin yun. Pero, ano yung turo? Siya ay Diyos. So, dapat ba siyang sambahin? Tama naman yun. Dapat mong sambahin. Pero, di ba yun ang ginagawa natin nung araw? Sapat na ba yun? Pangalawa, yung value ng utang na loob nating mga Pilipino. Pumasok lang, buti na alala ko. Naisip ko kasi kanina eh. Sa isang magandang bagay na ginawa mo sa tao at paulit-ulit mong ginagawa, yung tao na yon ay tumatanaw ng utang na loob sa iyo. At minsan, mahirap nating bayaran yung utang na loob na yon. Mahirap bayaran yun. Minsan nga, hindi mo talaga mababayaran yun eh. At yung iba, ang masama nito, isinusumbat pa nila. Pero, yung kalagayan na nagkautang na loob ako sa'yo, matagal yun. Tagal yun. Yung iba, di na siguro pinahalagaan. Ano yung punto rito? Ako kasi nabubuhay na mag-isa eh. Pero, ang malakas sa akin, yung tama. Batas.
Kaya nga nagagalit sa akin yung mga kasamahan ko sa batch namin kasi sabi ko, gumawa tayo ng batas para magkaroon ng order na hindi naman masama. Pero, higit sa batas, yung kalakaran na nagkakasundo kayo eh. Ang problema lang, pag hindi na kayo magkasundo. At kapag hindi na magkasundo ang tao, batas na ang paiiral dyan. Pero hindi tayo dapat maging tinatawag nating legalistic. Ginagawa ang batas para magkaroon ng order. Gaya ng sinabi ko, si Jesus, ito yung panahon ng pag-ibig. Yung Old Testament, yun ang panahon ng batas. At binago na yan eh. Diba? Ang Old Testament, kung hindi ako nagkakamali, meron dyan tinatawag na lex talionis sa Latin. When translated, I could not remember, but this is the quote that I can remember. An eye for an eye. Yun eh. Diba? Sa iba, yun ang limited concept ng karma. Pero sa Old Testament, yun eh. Kaya nung inilapit kay Kristo yung si Magdalena, tinanong siya, anong gagawin namin? Tinetesting siya eh, di ba? Ayon sa batas, batuhin hanggang mamatay. Yun yung, dahil yun ang kasalanan niya eh. Yun ang penalty. Pero tinuturo ni Kristo pag-ibig. Magpatawad ka hanggat kaya mo. Ano sagot niya? Pag sinabi niyang batuhin, edi wala na siyang integrity. Pag sinabi niyang patawarin, ayun, lalabag siya sa batas ni Moses at magkakaroon na ng dahilan yung mga tao para kasuhan siya. Ano sagot niya? Kung sinong walang kasalanan, siya na yung unang bumato. Napakasimple pero napakalalim. Ibig sabihin, kung ako nandoon sa kalagayan ng tao na yon, empathy ang tawag natin gano'n. Mas mararamdaman natin na nasa kalagayan tayo ng may kakulangan. At yun talaga, ang kakulangan na yon, yun yung sinasabi nating various degrees of sin. Mga tinatawag natin kalagayan ng ating kasalanan. Diba? May classification na tayo eh. Mortal and venial sins. Ayan, naalala ko pa yung catechism, di ba? Mortal and venial sins. Kaya maganda naman at pag ang foundation mo pagbata ka eh malalim. Yun, matatandaan mo. So, ang dami kong na-share, dami kong nasabi at nagawa ko na rin ito matagal na, nasa call center pa ako. Noon nga una, nilagay ko sa YouTube, nagbabaka sakali na may makinig. Pero, ngayon, lalagay ko lang sa Facebook. Kung may magbasa, may makinig pala, okay. Kung walang makinig, okay. Kung may mag-like, okay. Kung walang mag-like, okay. Kasi, ang gusto ko lang naman ngayon, ma-share yung thoughts ko. At the same time, for my record, nare-record ko, meron akong maiiwanan pag wala na ako. Okay? So, magandang umaga. It's a Sunday morning. At medyo maiksi-iksi yung ating punto ngayon. Siguro, pag dumating na yung panahon na may konting motivation, yung bang nagugustuhan yung sinasabi ko, gagawa na tayo ng siguro improvement. Pero for the time being, gagawin ko lang muna itong ginagawa ko. Sabi nga nila, na psycho-cybernetics, it takes 21 days every day to form the habit. So, ito, dapat maging consistent ako. Ganun lang naman tayo eh. Diba? Consistent tayo sa obligation natin kasi binabayaran tayo eh. Pero sa sarili natin, dapat consistent din tayo. Parang obligasyon ng mga Katoliko na magsimba tuwing linggo. Kaya,
Again, good morning to all. It's Sunday morning, January 14, 2024. And it's almost 8:30. Alright?